Ito ang Villa Lopez Haunted House na tatagpuan sa Santa Barbara, Pangasinan. Itong bahay na to ay pinatayo noong nandito pa yung mga Hapon. Ayon sa caretaker, ang dating may-ari ng bahay na to isang gobernador, si Gobernador Maramba. At binili siya ni Mercedes Tombo Lopez. Dating ginawang resto bar yung first floor ng bahay, pero hindi tumagal dahil yung mga customers na pumupunta dito is natatakot doon sa ambience ng lugar, kaya ito ay pinasara. Itong bahay na ito, meron din siyang underground tunnel. Yung underground tunnel is connected siya hanggang doon pa sa malayong simbahan dito sa Santa Barbara. Pero ngayon tinabunan na yung tunnel kaya hindi madadaanan ito. Kilala itong villa na to ng mga taga Pangasinan kaya natatakot sila tuwing dumadaan dito. Meron ngang mga insidente na nangyayari sa harapan ng bahay na hindi natin maintindihan. Karamihan ng naaksidente dito is dito mismo sa harapan ng bahay. Isa sa mga kinakatakutan ng mga tao sa lugar na ito is may mga nagpaparamdam na hindi natin nakikita. Pagkadating namin sa lokasyon, kinontak ko kaagad yung caretaker na si Kuya Noel at i-interviewin namin siya about dito sa bahay. So ayun guys, si Kuya Noel yung caretaker nung bahay nung Villa Lopez. Sila yung caretaker na nag-aalaga dito sa bahay, sila yung nag-maintenance din. Pero as of the moment, wala talagang nakatira. So ano pong mga kwento po na or mga nakikita nyo pag ano po? At natawa na lang si Kuya Noel sa aking tanong. Guys, papasukin na natin yung ano. Maganda ka ta. Kaya kayo naman yung okay matakot na. Sige po. And guys, papasukin na natin yung ano. At pagkapasok namin, ito ang aming nakita. Dahil napakadilim dito, sinindihan ko na ang aking ilaw. Apo, thank you po. At iniwan na kami ni Kuya Noel mag-isa dito. So, guys, sobrang creepy dito sa lugar na to. So, ito yung first floor. Pwede tayong umakyat doon sa second floor, pare. Tara. Tinan mo yung pintuan, pare. Oh. Solid, pare. Ayaw, pare. At nung paakyat na kami sa pangalawang palapag, may mga nakita kaming lumang litrato. At tinuloy na namin ang pag-akyat sa pangalawang palapag, pero mas kakaiba ang pakiramdam dito. Natatakot ako. So guys, nandito tayo sa second floor ngayon. Medyo natatakot kami nung kasama ko, pero tuloy pa rin ang pag-explore. So nagdadahan-dahan lang ako sa pag-apak Nagdadahan-dahan lang ako sa paglakad, baka kasi yung tinatapakan namin biglang bumigay. Yung nakikita nyo ngayon, nandito kami sa may terrace nung bahay. So tapos babalik na tayo sa loob. Nung pagkapasok namin ulit sa bahay, may nakita kaming lumang piano. Grabe guys, meron pa yung piano. Pero hindi na pumipindot dahil sira na yung mga ano niya. Hindi na pumipindot. Naalala ko dati guys, is meron kaming ganito sa bahay. Sila lola at lolo ko sa father side, meron silang ganito. Tara, baba muna tayo. Nag-decide muna kami na lumabas ng bahay dahil mag-interview kami ng mga tao tungkol dito sa Villa Lopez Haunted House. Dito. Hello po kuya. Magtatanong lang po about dun sa haunted na Villa Lopez na ano. Bali-balita lang kasi namin may mga na-aksidente diyan. Pagka medyo nahulasan sila, sabi nila may white lady silang muntik ng masagasaan dyan sa kalsada noon. Sa kwento pa lang na sinasabi ni Kuya, kinikilabutan na yung mga balahibo ko. Minsan mga dayo naman yung aksidente dyan, mga kotse, mga sasakyan.
okay. Malimit yan, may aksidente, may namamatay pa. Maski dyan sa area na yan, sa Tibag. Basta yung itong highway po na ito, ang daming na-aksidente po. Kaya yung mga bihasa ditong motorista na, yung malimit dumadaan dyan. Pagka 10 oras na ng gabi, nagbubusina. Nagbubusina. Kaya madalas ang pagbusina ng mga motorista dito sa harap ng Villa Lopez, ang pamahiin ay para tumabi ang mga multo. Sige po, thank you po. Thank you po. At naghanap muna Sige. kami ng mga ibang tao na pwedeng interviewin. Pero nakakaramdam kami ng patak ng ulan. Umuulan na pare. Umuulan na. Balik na tayo sa loob. Kaya nag-decide muna kami na pumasok ulit sa loob. Guys, nandito na kami ulit sa loob ng bahay. Dahil umuulan na sa labas, dito muna kami. So ayun, yung challenge namin dito is overnight challenge. Mag-stay kami dito sa bahay na to hanggang umaga. So ayun guys. Nung tumila na yung ulan, lumabas muna ulit kami para maghanap ng pwede mapagbibilan ng hapunan. At nung naghahanap kami ng pinsan ko na pwede mapagbilhan ng hapunan, wala kaming makita na pwede mapagbilhan ng mga lutong bahay. At sa hindi kalayuan, may nakita kaming convenience store. Dito na lang kami bibili ng makakain namin at inumin. At agad-agaran kaming bumalik ng bahay, baka umulan pa ulit. Pagdating namin sa lokasyon ay sobrang dilim na. At nung kinukuha namin yung ibang gamit namin sa baba, ay bigla kaming may narinig. Uy, narinig mo yun? May narinig kami parang may naglalakad sa taas. Guys, may narinig ako. Parang naglakad sa taas. Guys, wala kaming kasama dito. Kaming dalawa lang ng pinsan ko ngayon. Nandito kami sa first floor. May narinig kami naglalakad sa second floor. Ewan ko kung narinig niyo yun. Ewan ko kung narinig sa camera yun. Pero may naglakad sa second floor kanina. At bumalik kami sa terrace dahil doon kami mag-i-stay at doon kami kakain. Kaya naglagay na kami ng placemat para makaupo kami nung pinsan ko. At habang kumakain kami, nag-timelapse ako at nagpalipas oras. So time check guys, it's 9:40. So lilipat kami sa loob dahil hindi lang kami sa isang lugar mag-i-stay. Dito sa may second floor living room kami mag-i-stay ngayon. Medyo mainit. Mga gamit namin ililipat namin sa loob. Lumipat kami sa loob at doon kami sa living room mag-i-stay. Naglatag na ulit kami ng aming placemat. At pinasok namin ang aming mga ibang gamit. Before kami pumasok at magpalipas oras doon sa living room, naglagay kami ng anti-mosquito lotion. So guys, pinsan ko, natatakot siya. Siyempre, sino ba naman hindi matatakot sa lugar na ito, di ba? Kung ano-ano yung nakikita niya na kung nakabukas ba kanina pa yung cabinet or ano, ganun. Pero siyempre guys, naintindihan ko siya dahil talagang sino ba naman ang hindi matatakot sa ganitong lugar? Di ba? At muli kaming nagpalipas oras. So time check guys, it's already 12:04. So ayun, try namin lumipat ng pwesto ulit kasi andito yung things namin. Ayan guys, yung things namin, try namin lumipat ng pwesto. Tapos mamaya sa 3 AM challenge, lilibutin ulit natin yung buong bahay, in and out. Lilibutin natin siya sa loob pati sa labas. Tapos i-check natin yung tunnel na sinasabi ng mga tao. At nag-ayos na kami ng aming mga gamit dahil lilipat na kami sa baba. So guys, bababa na kami doon sa first floor, doon sa dining area nila. Tara, let's go. At habang naglalakad kami papunta sa baba, may narinig ang aking camera. Narinig ko na lang ito nung nag-e-edit ako. At pinagpatuloy namin ang paglipat namin sa unang palapag
So guys, andito na kami sa first floor. Tapos sa taas malamig, dito mainit. Kaya may pagpapawisan kami talaga. At dahil pagod na rin kami ng pinsan ko, hiniga muna namin. Ito lang kami dito. Ganito lang kami. Medyo pagod na din kami pero still ginagawa namin yung best namin para lumaki yung channel ko, kaya wag nyong kalimutan i-hit yung subscribe button guys. Yun, inaantay lang namin yung 3 AM para gagawin na namin yung 3 AM challenge. Nalilibutin namin yung buong bahay, first floor, second floor, and yung sa labas ng bahay. Ililibutin natin yung ano. Tapos check natin yung tunnel mamaya na tinabunan na sinasabi nila. So ayun lang guys. So time check guys, it's already 3:03. So gagawin na natin yung 3 AM challenge. Lilibutin natin ulit yung bahay ng 3 AM. So let's go. Dito muna tayo sa first floor. Lilibutin natin yung buong first floor muna. Itong first floor guys, inayos kasi dati siyang resto bar. Karamihan ng gamit dito sa first floor ay andito pa. Pero ito yung mga gamit nung resto bar pa yung unang palapag ng bahay. Ngayon, may mga gamit na dito. Siguro yung mga gamit na ito is yung ginamit sa mga ano dati, sa nung resto bar. Tapos syempre, may yung mga gamit na dati na nandito talaga sa bahay. Lumipat kami dito sa first floor. Ngayon, check ulit natin yung likod. Ang unang-unang tinignan namin ay yung bodega sa likod. So ayun nga guys, naging storage siya ng mga ibang gamit. So let's go, lipat tayo ng ibang lugar. Ngayon guys, pupunta tayo sa second floor. Check natin yung pinag-stayan namin kanina dun sa may living room na second floor, tapos sa may terrace. And yung mga bedrooms, check ulit natin. At nung pag-akyat namin, mas nakakakilabot at mas mabigat ang pakiramdam kumpara sa kanina. Ang antique na yung mga gamit. Talagang lumang-luma na siya. So nandito kami ulit sa living room na kung saan kami Sa pinagstayan namin kanina, meron pa yung mga upuan sa sala, yung lumang typewriter at yung litrato ng dating may-ari. Out of the 3 places na pinagstayan namin is siguro itong living room yung pinaka nakakakilabot sa lahat ng pinagstayan namin. Ikaw ba, anong pinaka creepy na place na pinagstayan? Dito rin. So guys, dito naman yung terrace na pinagstayan namin kanina. Pinagpatuloy namin ang paglibot sa second floor dahil papasukin namin ang mga iba't ibang kwarto. Grabe guys, talagang lumang-luma na yung bahay. Dito sa second floor talagang makikita mo is lumang-luma na siya. So dito guys, yung isa sa bedroom, syempre matagal nang walang humihiga dito kaya madumi. Buti guys, kahit na may signs na inaanay na ibang parte ng bahay, is matibay pa din yung yung mga kahoy. So ayun. Lipat tayo sa ibang room ulit. Itong room na ito yung pinaka medyo mabigat ang pakiramdam pag pumapasok ako dito. At sa kwartong to, dahan-dahan akong pumasok dahil kakaiba talaga ang pakiramdam dito. Dahil mabigat talaga ang pakiramdam dito sa loob, agad-agaran na rin kaming lumabas. So ngayon guys, tatry natin lumabas pero umuulan kasi. Pero kahit umuulan, palag pa rin tayo. So guys, hindi na umuulan. Yung patak na lang ng dito is yung nanggagaling sa puno. Ngayon, try nating silipin yung tunnel na nandun sa likod na sinasabi nila.
na may underground tunnel daw siya. So tatry natin tignan. Pagkalabas namin, sinubukan namin puntahan agad yung underground tunnel. So guys, ito na yung tunnel ata na sinasabi nila. Which is tinabunan na daw nila kuya, yung caretaker dito. Dahil ito ay tinabunan na, kaya ito hindi masyadong makita. So ayun guys, babalik na kami. Medyo delikado kasi. Dahil pagod na rin kami nung pinsan ko, napagdesisyonan namin na umuwi na. Kung nakaabot ka man dito, salamat sa panonood. Kita-kita tayo ulit sa susunod kong video.